Ang pagsangayon daw ni Senator Marcoleta na isuko ang Kalayaan Group of Islands sa China ay katumbas ng pagsasakripisyo ng kinabukasan ng dandang pamilyang Pilipino. Yan po'y ayon kay Commodore J. Tariela. May exclusive report ang Bombo Radio Cebu. Mariing kinundin na ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng West Philippine Sea, ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na isuko ang Kalayaan Group of Islands sa China na anyay katumbas ng pagsasakripisyo sa kinabukasan ng daan-daang Pilipino ang naturang panukala. Ito ang pahayag ni Commodore Tariela sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kaugnay ng sinabi ni Senador Marcoleta na bukas siyang isuko ang Kalayaan Group of Islands sa China. Ayon kay Tariela, nais niyang tugunan ang isyu hindi mula sa legal na perspektiba kundi mula sa aspeto ng kapakanan ng mga Pilipino. Anya, mayroong komunidad na binubuo ng mahigit 400 Pilipino sa lugar, kabilang mga batang nag-aaral doon, kaya't hindi umano makatarungang isuko ang isla sa dahilang ito ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone. Dagdag pa niya, ang usapin ay hindi lamang dapat ikahon sa teknikal na definisyon sa Exclusive Economic Zone, kundi dapat isaalang-alang ang kinabukasan at karapatan ng mga Pilipinong naninirahan sa nasabing teritoryo. Samantala, inamin ni Commodore Tariela na nakaranas siya ng magkahalong emosyon kaugnay ng mga naging alitan sa pagitan niya at ni Senador Marcoleta sa Senado, gayon din ang anak nitong kongresista sa mababang kapulungan. Anya, nakakaramdam siya ng galit at lungkot dahil para sa kanya, may mga individual na tila nagtataguyod ng interes ng bansang China. Gayunpaman, sinabi ni Tariela na may positibong epekto rin ang kontrobersiya dahil ito ay nagmulat at nagudyok sa libu-libong Pilipino na mas aktibong ipagtanggol ang soberanya ng bansa. But I would like to respond, not on discussing the legal parts of that. Issue ko dito, ang pag-asa na sinasabing labas sa ating exclusive economic zone, ay merong komunidad dito. Doon tayong mahigit na 400 kababayang Pilipino rito. May mga bata rito na nag-aaral. To say to give up pag-asa because it's outside the exclusive economic zone, ay tila pamimigay na rin ng kinabukasan ng mga kababayan nating nakatira dito. Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.